Hana, buo pa rin kunwari yung relationship. Pero yung hindi natin alam yung katotohanan or behind it is hiwalay na pala. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa rin ang inyong mga kaalaman. Pero ito ha, ang magiging topic natin sa ngayon is about sa hiwalayan ng Katniel. Oh. Yes, fresh na fresh. Na kaka-confirm lang ni Kathryn Bernardo sa kanyang post na which is yun nga, hiwalay na sila ni Daniel Padilla. So, pero ito, bago natin to talakayin, which is may kailangan lang tayong i-analyze. May napanood akong video nila na dalawa about sa kung ano yung masasabi nila about sa loyalty. So ito mga utol sa mga hindi pa nakapagpanood nito, ipapakita ko muna sa inyo at saka kung ano rin yung masasabi nyo dito. So ito po. What is loyalty for you? Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? Yes, so tama. loyalty equals your contentment. Ayan, tignan natin yung sagot dito ni Daniel. Actually, nag-expect dito si si Kathryn kung ano bang magandang Alam sagot mo ni sino Daniel. pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Oo, di ba? Which is nakakasad. So, ayun. So, well, ito, ano bang masasabi ninyo sa sinabi rin ni Daniel Padilla? Kasi, ito mga utol, kung usapang loyalty, di ba, may mga kasabihan nga sa ngayon na nasa aso na lang yata yung pagiging loyal. So, pero ito, actually yung kasagutan ni Daniel is malayong malayo sa katanungan. Which is, kung ipagkukumpara natin yung aso sa tao, is malayong malayo talaga. Iba kasi yung tao na sa sinagot ni Daniel Padilla is yung gusto niyang mangyari na kahit ano man yung mga pinaggagawa niya ay dapat mauunawaan pa rin siya na still loyal pa rin yung aso sa kanya. So, kung iibahin natin, di ba kasi yung aso, kahit nga magkahalikan kayo sa harap ng aso, wala namang pakialam yung aso, still na magiging loyal pa rin yan sa'yo, na kung sino yung amo. Di ba? Unlike sa tao na, lalong-lalo na sa girlfriend mo, makipaghalikan ka sa ibang babae, siyempre, magagalit at magagalit talaga yung girlfriend mo. Di ba? So, malayong malayo. Pero ito mga utol, ano po yung pinupunto ni Daniel Padilla kung bakit yun yung nasagot niya? So, sa pag-aanalisa ko dito, isa lang po yung maisasagot ko. Which is, kung pag-isipan talaga natin mga lalim, ay freedom ang kagustuhan ni Daniel Padilla. Na yung tipo na kahit ano yung gusto niyang mangyari, kung ano man yung gusto niyang gawin, is dapat mauunawaan siya and then still maging loyal pa rin yung babae sa kanya. Yes. So, kaya niya po nasagot ito na kung titignan din naman mga utol, ngayon sa controversial talaga na bali-balita sa ngayon na naghiwalay na sila. So, for me actually, hindi na to bago pagdating sa showbiz. Na minsan is ginagamit lang talaga yung love o yung relationship na para mapakilig pa yung mga fans. Na para mas maging patok sa takilya. Na kung maipapalabas yung movie nilang dalawa is syempre kikiligin at kikiligin pa yung mga fans nila. So, kaya kung minsan masasabi rin natin na common na yan sa pagiging artista, na sa ngayon okay, and then balang araw is maghihiwalay din yan.
which is naggagamitan lang. So, ito sa situation nilang dalawa, kasi kung titignan natin, kailan ba sila nagsimula na magkaroon ng relationship? Kasi nagmamatter ito, utol. So kung masasabi natin na batang-bata pa, yes, in their age about 20s yata, so dun sila nagsimula kasi umabot ng 11 years yung relationship nila. So ito ha, pagdating sa aming mga kalalakihan kasi, lalong-lalo na kapag nagsimula kami ng relationship na batang-bata pa kami, na hindi namin na enjoy yung pagiging pagkabinata, yes, walang ibang kahahantungan yung relationship, kundi babalik at babalik rin talaga sa pagiging pagkabinata. Lalong-lalo na kapag nasakal na siya sa edad ng 20, 21, 22 dahil sa pagkakaroon ng relationship or sa pagkakaroon ng girlfriend. Marami ng bawal, so hindi niya na-enjoy yung lahat-lahat ng ito. Na kung minsan, sa panahon na yon is yung nararamdaman ni Daniel Padilla is parang okay lang, parang normal lang. Pero pagdating kasi ng panahon, lalong-lalo na ngayon sa present, na which is nasa, let's say, nasa age of 30s na siya, dito rin natin minsan marirealize na, uy, parang namimiss ko yung buhay binata. Parang marami rin akong namiss na hindi ko na-explore sa buhay ko. Yes, dahil sa mas inuna niya yung relationship. Dahil maaga siya nagkaroon ng jowa. So which is ngayon, humantong na siya ay nagsawa. So, hiwalayan talaga yung kahahantungan. Pero, bakit natin minsan matatanong sa sarili natin na, uy, teka lang, pero sayang 11 years sila. Yes, umabot pa ng 11 years. Pero like I said kanina, utol, ganun pa man is, di ba mga artista yan? For me for sure na marami na sanang hiwalayan na mga pangyayari sa kanilang dalawa. Pero, is kumakapit sila dahil sila ay artista para sa mga fans nila. Lalong-lalo na kapag mainit sila sa mga tao. Na marami pang kinikilig. So hanggat maaari is habang kinikitaan o pinagkakakitaan pa nila is bakit nila ito tatapusin? Diba? So pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung tunay na mga pangyayari. Pero most of it, yes, para sa mga fans is kumakapit. Na buo pa rin kunwari yung relationship. Pero yung hindi natin alam yung katotohanan or behind it is hiwalay na pala. Wala ng love na namamagitan. So, ngayon umabot sila ng 11 years saka na lang nagkahiwalay. So malay natin, utol, baka matagal na talaga na walang love. Pero ngayon na lang talaga na ibulgar na maybe ngayon na lang natapos yung kontrata at saka napagkasunduan ng both parties. Ng managers nila na sige, tapusin na natin para tingnan natin for a bagong pagsisimula na naman na kung sino na naman yung magiging kapartner ng bawat isa, di ba? So, pero again, sa mga nagluluksa dyan, lalong-lalo na yung mga big fan talaga ng Katniel, so ako po'y nakikiramay. So, pero ganun pa man is, kung titignan maganda na nga yan si Catherine Bernardo, pero bakit naiiwan pa rin? So, ibang topic po ito, utol, kasi depende po ito kung anong level ng value mo. Syempre, kung nasa mababang level ka, is, syempre, yung mga makakasalimuha mo is mga mababang level din. Pero kung nasa taas na level ka, is syempre, mga matataas din na level yung mga kasalamuha mo. That's why kailangan mong i-improve yung sarili mo para makatagpo ka rin ng taong ka-level mo na mas mataas or kung tinataas mo yung level mo. Kasi hindi naman natin maipagkumpara yung sarili natin sa kanila. Siyempre, mas mataas yung antas nila, mas mataas yung naabot na nila. May mga pangalan na yan pagdating sa showbiz, di ba? So, hindi rin natin masasabi na maganda na nga yan si Catherine Bernardo, pero naiiwan pa rin. So, pero sa level mo, utol, na kahit hindi ka naman ganun kaganda talaga kay Catherine Bernardo, is may tao pa rin makaka-appreciate na which is ka-level mo rin. So, wag ka pong mawalan ng hope o wag kang mawalan ng gana na mas i-improve mo pa yung sarili mo. Kasi iba naman yung showbiz Iba yung mga artista kumpara sa mga ordinaryong tao. Pero kung yung antas mo is halos nale-level mo sa mga artista
na kahit hindi ka naman ganun kakakilala, pero kung marunong ka pumorma, halos artista rin yung tingin sa'yo, is for sure utol. Makakatagpo at saka makakatagpo ka rin ng lalaki na halos magkasing level mo. Na dito mo na rin masasabi talaga na, uy, si Catherine Bernardo nga naiwan eh. So ako pa kaya na ordinaryong tao lang. Pero hindi pa rin talaga natin maipagkumpara yung sarili natin sa ibang tao utol. Ako maganda sila at saka naiiwan, so ano ngayon? Dahil posible is may ibang dahilan pa dyan kung bakit talaga nagkahiwala yung dalawa. Okay? So yun na po mga utol ha, don't stop improving yourself. I-improve at saka i-improve mo yung sarili mo. Mahalin mo ng mahalin ng todo. So yun na po ha, sana ay nakatulong sa inyo yung video na ito. And then, syempre, kung kayo yung tatanungin, ano ba yung ibig sabihin ng loyalty sa inyo? Okay? Just comment down lang dyan sa ilalim mga utol. So yun na po ha, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi